Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Big Man Hobby Shop. Good day mga ka-airsoft, ready na ba? Big Man Hobby Shop, astig talaga. From rifles to gear, kompleto sa gamit. Sa field o sa shop, kami ang sulit. Lock and load, let's dominate. Big Man style, we elevate. No retreat, no surrender. Big Man, we're the contender. Montage na malupit, bawat galaw ay hit. Sa Big Man, siguradong legit. Airsoft dreams, dito'y natutupad. Join the squad, be part of the pad. Lock and load, let's dominate. Big Man style, we elevate. No retreat, no surrender. Big Man, we're the contender. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-big man. Sa Big Man Hobby Shop, tayo'y magka-alaman. Good day mga ka-shop. Big Man. Okay, another day, another airsoft for Arca Airsoft Daily Review and Unbox. Daily Vlogs, original daily vlogs. Dito nagaganap. Kung meron man kayo nakikitang iba, hindi po original yon. Dito lang po nagaganap ang daily vlogs sa Big Man Hobby Shop, no? Daily review and unbox ng unit ng ating mga airsoft from different province, okay? Dito po, bago natin ipa-shipping yung item, isinasalang natin sa live para hindi lang ako at pati yung mga ka-airsoft natin ang observant. Observant, alam nyo ba matatalino ng mga ka-airsoft natin? Alam nila kung niloloko lang sila, no? Dito makikita nyo yung unit kung may defect. Dito makikita nyo yung unit ng actual kung merong itinatago, no? Dito hindi uso kasi sa atin yung ipinapaship yung item, ipinag-uubra kahit napansin na merong tama, merong problema, hindi natin gagawin yun, no? Kasi ayaw natin magpabalik-balik yung item, ayaw natin ma-hassle, no, yung ka-airsoft natin, no? Okay, shout out and good day for Arca Airsoft from different province. Shout out po sa mga ka-airsoft natin na doktor, engineer, police, construction worker, security guard, politiko, congressman, senador. Maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik nyo dito sa atin sa Big Man Hobby Shop. Okay? Erwin Katindig of Cebu City. Hello! Okay, Mark Malikdem of Toledo City. Okay, and Sir Jackson Constantino of Virac, Catanduanes. Pasulat nga dito ng maliwanag. Cebu City, then Toledo, then Virac, Catanduanes. Yun, no? Okay, so ngayon review and unbox tayo ng unit natin mga ka-airsoft. I just hope na nandyan na kayo mga ka-airsoft, no, para to watch and observe, no? Birak, tsaka Birak. Ang gulo mo, baka magkanda gulo-gulo. Cebu City. Virac, Ay, Birak. Toledo. Toledo. Oh, yan, no? Okay, no? So, ito yung mga unit na to. Nakikita nyo nandito sa ating harapan ngayon. Okay, ano ba yung unit ng mga ating ka-airsoft? Grabe, oh. At apat to. Kanina nag-review and unbox na rin tayo ng dalawa. Tapos may nag-walk-in na dalawa. So, ngayon, ito naman, daily review and unbox na rin to, no? Okay? Erwin Katindig, Cebu City. Mga ka-airsoft, dalawang unit, no? Isang M92 Beretta para sa kanyang tatay at saka para sa kanya yung SRC natin na 4.3 MK1 Elite, no? 4.3, napakaganda niyan. Compact na compact. Nag-iisa na lang po ito. Wala na po tayong hawak nito. So, yan yung unit natin ka-airsoft, okay? Then, next unit natin, Mark Malikdem of Toledo, Cebu. Toledo City, Cebu naman to. Ito yung isa, Cebu City, okay? Ang unit niya is the Glock 17. Kanina nakita nyo, nag-review and unbox tayo ng Glock 18 dual firing mode by the WE. This one is the SRC and
SRC and Humarex collaboration, high-end edition of Glock, full CNC internals, napakalakas, napakatibay, napakatindi. High FPS converted to mga ka-airsoft, no? Ang FPS nito, kung di ako nagkakamali, nasa 400 something, okay? Ayan, makikita nyo, wala namang ganong upgrades na nasa labas, pero from the inside, napakatindi ng upgrades talaga nito, okay? Palagyan to. Okay, tapos yung mga gas ko siguraduhin mo na. Okay, then next unit natin is unit ng ating ka-airsoft, Jackson Constantino Vera Catanduanes. Si Sir Jackson ay isang seaman, no? Kakauwi lang niya. So, matagal na niya pinapangarap tong unit na to. The KP, the Godfather na Godfather 5.1. Matagal niya ng pangarap, matagal niya ng gusto, pero ngayon lang niya makakamit kasi ngayon lang sila makakababa ng barko. Okay? Shoutout po sa mga seaman natin na ka-airsoft. Hello po sa inyo mga seaman, mga seaman na tumutupad at gumagampan ng kanilang trabaho araw man o gabi sa laot. No? Okay, ito po yung unit mo. Sir, I just hope na magiging maganda at kapakipakinabang may silbi itong unit mo sa'yo ngayong bakasyon mo dito sa atin sa Pilipinas. Okay? Ayan ha. Okay, so mga airsoft, nasa na ba tayo? Let's review and unbox na, no? Okay, check natin yung mga message. Okay, Boss Bigman, may available ba kayong barrel ng 2011 6.0 anti-freeze? May available ba kayong barrel? Okay, na sa 2011 6.0 anti-freeze? Ang gulo ng tanong. Kung sa barrel, meron kami available, yes, fixed outer barrel ba ang tinutukoy mo? O stock barrel lang, no? Kung fixed outer barrel, meron kami, no? Okay. Magkano po yan? Itong Ace Flinchy Arellano Garcia, mag-message ka, boss. Hindi dinidiscuss sa comment section ng presyo. Okay? Sa PM po yan para po maganda at maayos, no? Okay, sige, let's begin, no? Jackson Constantino Vera Catanduanes, unit niya. The M92, bali, alisin na natin sa casing. Medyo nakakailang tong casing, no? Pero kasama yan, binigay ko na as freebies yan, no? Pero hindi sa lahat binibigay natin freebies yun. Doon lang sa mga ka-airsoft na talagang talagang mababait, magagalang, di ba? Hindi maangas, hindi alam mo yon, yung napakabait nilang nag-i-inquire, yung tipong alam mo naman kasi yung taong nagbabait-baitan eh. Alam mo rin yung taong nagkukunwari lang, no? Pero ito kasi medyo naging maganda yung pag-uusap namin, kaya binigyan ko siya ng hard case, no? Okay, yung unit niya, M92W Beretta Classic. Makikita nyo, walang abubot, walang arte, walang no nonsense na rin na masasabi, no? Talagang purong baril, talagang solid, lalong-lalo na bagay ito sa mga oldies, sa mga seniors, no? Kasi bakit? Ganito yung unit na inabot nila, no? Actually, yung tatay ko, ganito rin yung, bukod sa 1911, ganito yung paborito. Kasi yung tatay ko, syempre yung mga tatay natin, malalaki yung palad, kayang-kaya nilang i-handle yung grip. Ang handle kasi ng Beretta, sa totoo lang, napakataba. Botchog kung tawagin ang handle ng Beretta. Kaya kailangan, ang gagamit dito, kung babae ang hawak nito, medyo hindi magiging maganda sa kamay niya, no? Kasi mataba talaga, bilugan, no? Pero pag tayong mga lalaki, pwede lalo na yung mga seniors, no? Kaya lang meron pa rin mga lalaki, meron pa rin mga tao na kahit lalaki, maliit lang yung palad eh, no? Pero ito sa akin, saktong-sakto, kasyang-kasya, okay? Mapapansin nyo to, walang ganong abubot, hindi man naka-optic front and rear eh. Tapos wala ring rail, di ba? Wala ring beaver kasi Beretta to eh. Sa 1911 may beaver eh, no? Okay, napakaganda nito lalo na sa matatanda, di ba? Kasi alam mo naman yung matatanda, unang-una maingat. Pangalawa, yung matatanda hindi magaslaw kumilos, di ba? Dahan-dahan silang kumikilos, nilalapag nila. Okay na okay sa kanila to. Mahirap to mapunta sa bata kasi yung bata maangas, mayabang, 'di ba? Pag kumilos, galawgaw, barubal, 'di ba? Yan yung mga bata-batang kumilos eh, 'di ba? Ganyan. Kaya hindi fit sa kanila to. Ngayon, ituturo ko kung paano i-operate to, okay? Number 1, the Beretta, this is the Magcatch magazine, no? Release. Okay, ayun.
So, the magazine, hindi pwede malaglag, lalo ng Beretta kasi hindi, pwedeng basahan dito. Ang Beretta magazine, hindi siya screw type, no? Ayan, no? Ayan na lang. Ang Beretta magazine, hindi siya screw type, mga ka-airsoft. Shafting type siya, no? Kumbaga, meron lang siyang lock, no? Kaya kung ang gagamit nito is bata-bata, baka mababagsak-bagsak yung magazine, ang tendency, there will come a time na may misalign talaga yan, no? Kaya yun ang iniiwasan sa Beretta. Sa totoo lang, laglag ang Beretta when it comes to magazine kasi hindi siya screw type. Shafting type talaga siya, no? Meron siya shafting na maliit na dalawa. Ayun. Ngayon, pag yan, lumuwag yan dahil mali yung pag-operate mo, nako po, yung shafting niyan, may ipin. Kailangan yung ipin lalabas dun sa part na may ipin din. Pag yan, nagkamali ka ng sundot, tapos nagkamali ka ng hugot, luluwag na. Pag lumuwag na, wala nang solusyon dun. Ang solusyon dun, magpalit ka na lang ng magazine. Okay? Kaya pag meron leak yung magazine nyo, especially unit nyo Beretta, wag ninyo susundutin. Tawagan nyo muna ako, o kaya magpatulong kayo sa marunong kasi delikado ang magazine ng Beretta. Isang pagkakamali mo lang, pwedeng, wala na, papalitan mo na siya. Okay? So, this is the magazine of the Beretta. Iwasan malaglag. Lahat naman ng magazine, iwasan din natin malaglag. Hindi naman design talaga yung magazine para ilaglag natin, di ba? Okay, press natin yung valve. Then, saka natin sprayan. Okay. Ganon din dito sa ilalim. Okay. Then, sa Beretta, ito yung unit. Walang ini-sprayan sa ibabaw at saka sa gilid. Isa lang i-sprayan mo. Kasa mo, ilock mo, sprayan mo yung nozzle, yung loob. Okay, alam mo, na-sprayan mo na, okay na yan, no? Ito, may ituturo pa ako sa Beretta, no? Ang Beretta, napaka-weak. Lucas pa yung tubig. Napaka-weak ng safety lever niya. Ang safety lever niya, kabilaan eh. Pero napaka-weak, napakahina. Talagang mahina, okay? Ngayon, para i-access niyo yung Beretta nang hindi kayo yung safe niya nang hindi kayo masisiraan, kailangan double. Distributed yung weight, left and right, okay? Kawit. Putya, ayaw. Loko ka. Yan ang hirap eh. Pag pinilit mo sa one side lang, so ang tendency niyan, mapuputol yan. Di ba? Kita mo, sanay na ako pero ayaw pa rin, no? Yun. Bago kasi mga ka-airsoft, no? Pero lagyan natin ng langis para kahit papano, dumali. Maano pa siya, maganit pa, mahigpit pa kasi syempre bago, no? Pero katagalan, syempre, ayan. Ayan, makikita nyo, pag nakasave yung Beretta, kahit anong pindutin nyo, hindi siya puputok. Kasi nakasave siya. Ang Beretta talagang walang beaver tail dito, Okay, ngayon, kung i-unsafe nyo na, distributed din ng force, kailangan sabay din. Hindi pwedeng one side lang rin, Ayun, paangat nyo. Yun, Pag i-safe nyo, putyang, higpit, sakit sa kuko. Bago kasi. Yun, no? Pero sa totoo lang, no need naman na i-access nyo pa eh. Kasi medyo ma-hassle eh, matigas talaga. Ewan ko, hindi naman lahat ng unit matigas, pero ito matigas eh. Nahihirapan ako eh. Ayun na, dumadali na. Ayan, nasabay. Nakita nyo yung ginawa ko, ayan, no? Ayan, safe. Okay, pag unsafe, sabay pa rin, then, diba? Ayun. Okay, so ito yung unit ng ating airsoft. Siyempre, lalagyan natin ng gas. Ang nilalagay na gas sa isang airsoft na katulad nito, WE. Full metal to mga airsoft, mula ulo hanggang baba, pero alloy lang siya. Alloy lang yung metal niya. Hindi tulad nung isang unit ni Bossing, full steel naman. Magkaiba, okay? Ito, good only for 12 kg. Yun yung types of gas, 12 kg. Upside down, then press down. 1, 2, 12 kg lang to, Mamaya makikita nyo yung iba. Okay, ngayon to, lagay tayo ng bala. Atake natin to pababa. Yun, delikado yun, Pag hinatak nyo, kailangan huwag nyo bibitawan kasi baka mabasag to. Para safety kayo, yung other thumb nyo, ikalang nyo rito. Then, yun, buti nakakalang. Kundi basag to, okay? Ang hirap pag walang kuko. Okay, ayan, ngayon, lagyan natin ng bala, Okay, ayan. Bala.
Yan, makikita nyo yung pagkakalagay, mga ka-airsoft, bungi-bungi, di ba? Pag ganyan, wag nyo papayagan yan, kalugin nyo sideways. O, yan na. Nakaayos na. Ngayon, meron ng bala, meron ng gas, may oil na pasok, malakas. Huwag ninyong itutulak ng ganon kasi hindi siya maglalak. Kailangan malakas, hasa. Ready to fire, okay? The M92 Beretta, all metal alloy Taiwan by the WE, unit ng ating ka-airsoft, sa tatay ng ating ka-airsoft, Erwin Katindig of Cebu City. Firing! As! Mag-enjoy yung bossing natin dito. Open slide kasi wala ng bala. Release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, wipe those excess oil para yung unit natin manatili maganda. Kung ikaw, pasmado ka, yung unit bago mo itabi, punasan mo muna ha. Kasi yung pasma natin, nakakasira ng ano yan, ng magazine yan. Ay, ng coating ng barrel, no? Okay, unit natin ka-airsoft, Erwin Katindig, Cebu City, ito na po. Okay. Kaya ako pinasingaw kasi pag itatabi na yung unit, sisiguraduhin natin dapat walang lamang bala tsaka walang lamang hangin para hindi mapersa yung mga bala. Okay? Kung bakit, manood kayo ng kwentuhan session, tanungan portion, episode 87, yung kagabi, kasi doon diniscuss ko yun. Okay? So, next unit na ating ka-airsoft, Erwin Katindig. Kakaiba naman to. Mahilig siya sa matte black na pure black. Okay. Makikita nyo matte black nito. This is a 2011 4.3. Okay. Ibig sabihin, mas maliit siya kesa dun sa standard na 5.1. Meron siyang beaver tail, merong ambidextrous, merong, okay, hindi pala siya optic. Hindi optic front, optic side. Okay. Pero, what is good and special about this modern to 2011? Powered by a high kappa magazine. Makikita nyo, meron siyang rail for the upgrades. Full steel internals. Number 1, naka-fix outer barrel. Yung mga tao na bumibili ng barrel, kung i-check nyo yung fix outer barrel nyo, itong isang kamay nyo, patong nyo rito. Hindi alog yung barrel. Hindi nyo iaalog, hindi nyo iikot, hindi nyo ia-up and down, hindi nyo ile-left and right. Okay? Huwag masyadong maging paranoid. Yung barrel, okay, i-forward nyo, i-reverse nyo, walang kalog yan. Kung merong kalog na 1mm, 2mm, 3mm, okay lang yon. Clearance ang tawag doon. Okay? Wag maging paranoid, wag maging mas matalino kay Big Man. Forward mo, wala. Reverse mo, wala. Forward mo, wala. Reverse mo, wala. Okay yon. Naka-fix outer barrel yon. Okay? Pag ganito ang itsura, ito ang hindi naka-fix outer barrel. Oh. Forward mo, reverse. Oh. Yan, pag ganyan, hindi naka-fix outer barrel, okay? Huwag masyadong matalino, huwag masyadong maging bibo, no? Basta sinabi ko sa inyo na yung unit na idinedemo ko is naka-fix barrel, totoo po yun. Hindi po ako magsisinungaling. We have a total of ilang pages? 14 pages ang meron ng Big Man. Lahat may subscriber. Lahat, ang dami, di ba? Ang daming subscriber ng Big Man Hobby Shop. Para magsinungaling ako, nasasabihin kong, naka-fix outer barrel yan. Tapos hindi naman pala naka-fix outer barrel. Hindi po gagawin dito sa Big Man yan. Makakaasa po kayo. Okay? Yan. Ngayon, pag sinabi ko naka-fix outer barrel, naka-fix outer barrel. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, lahat nandito na. Naka-half-up rubber pa to. Okay? Hindi lang nakasetup dito is the anti-freeze nozzle. Ang anti-freeze nozzle, ginagawa lang yan kung ikaw makikipag-compete ka. Kung pang stress reliever mo lang, kung pang gamit lang sa bahay, kung pang laro-laro lang ng hindi naman torture, hindi mo kailangan mag-anti-freeze nozzle. Okay? Napakaganda, napakalupit itong unit na to. Actually, nag-iisa na lang to. Minsan tayong ginulantang nitong unit na to. Minsan tayong talagang pinaangat niya yung puwit natin, no? Kasi itong unit na to talagang napakaganda. Bakit? Itong structure niya na napakaliit, capable siya ng lahat ng klase ng gas. Pwede to sa 12, pwede sa 14, pwede rin sa CO2. Okay? Basta airsoft, usapan kay Big Man, quality with care tips. Thank you po, no? Totoo naman po yan, para hindi natin totoohanin ito. Pakinggan nyo mga airsoft.
Gamit ay legit, laging panalo pagsuka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman din siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsuka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. O yun, narinig nyo naman siguro, kunin mo yung pang-spray ng salamin. Lucas, daliin mo nga to. Ang labo. Ako Yan. na. Ako So, sige, si mama na raw. Tinabi mo yung swiper, di ba? Oh. Tayo. Okay, narinig nyo naman yun, no? Hindi natin sisirain yung ating nasimulan, no? Para lang sa mga kalokalokohan na pagsisinungaling sa airsoft, no? Hindi natin forte yun. Yung big man, mula nung nagkaroon ng shop noong 2020 hanggang ngayon, hindi tayo napupulaanan sa quality ng serbisyo natin, di ba? Napupulaanan nila tayo sa mga ibang bagay, pero sa quality ng serbisyo natin, never, no? Napupulaanan tayo ng mga bashers kasi hinahanapan nila tayo na mali, pero sa quality ng service natin, hindi tayo mahahanapan. Hindi tayo mahahanapan, sa totoo lang. Patibayan, pagandahan ng performance ng unit, hindi mo kaya tapatan ng big man, no? Patibayan, pagalingan ng gunsmith, hindi mo kayang tapatan ng big man. No? Mangunguluntoy kayo, hindi nyo kayang tapatan ng big man, pagalingan ng gunsmith. Okay? Pagandahan ng quality ng serbisyo, hindi nyo kayang tapatan ng big man. Kung sa iba nasira yung unit nyo, dead man na kayo sa messenger, scene mode na lang kayo. Dito sa big man, putya, lifetime warranty tayo. No? Lifetime warranty tayo. Okay? So, start na po tayo. Ito yung unit 4.3, release magazine. Lagay po tayo ng silicone oil, no? Press the valve, then spray. Okay, then dito rin sa ilalim. Itong unit na to, capable of 12, capable of 14, capable of CO2. Ngayon, try lang natin, gamit tayo ng 14 kg sa kanya. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. Tapos, try lang natin mga ka-airsoft, chrono tayo para makita natin. Atakin pababa. Diyan, lakas ng spring. Then, bala. Okay. Try natin i-chrono para magkaalaman, no? Kung gaano kalakas yung unit na to. Kasi ano to upgraded to Naka fine tuning, naka trigger job lahat tong mga to. Tapos high FPS converted na to, no? Kaya mag-e-enjoy yung panigurado. Biruin mo tignan natin yung pistol, ang liit-liit. Okay, 4.3. Ang liit-liit. Tignan natin ang performance. Pasok, kasa. Ready to fire. Lagay mo, bakit pinapakita mo sa akin? 421. Putya, kasing lakas ng mga rifle. Di ba? Saan ka pa? 421. Firing! 421 ulit. Oh. Firing! 413. Oh. Di ba? Pistol natin, ganyan ang mga FPS. Bakit? Kasi syempre quality nga di ba? Capable of 12, 14, and CO2. CO2 ginawa para sa air gun. Oh. Pero pwede rito. Okay? Bihira may kaya niyan. Yung 12 kg, malakas. 14 kg, mas malakas. Pinakamalakas. Okay? Yung 12 kg, pwede sa mga WE. Gamitan mo to ng 14 kg, warak to. Gamitan mo to ng CO2, warak rin to. Okay, warak to. Kaya, magkaiba tong unit na to, no? Ito is a 2011, napakaganda, napakalakas. Firing! Open slide, kasi wala na pong bala. Release magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, then, yung unit, pag itatabi, make sure wala lamang bala. Siyempre, dapat wala lamang hangin. Press lang. Naman. Unit na ating ka-airsoft, Erwin Katindig, Cebu City. Ito na po, bossing, yung unit mo. Ready for packing and ready for shipping. Okay? Okay, next unit natin. Dire-diretso po tayo.
natin, ka-airsoft natin, Mark Malikden. Si Sir Mark ay taga Toledo, Cebu. Unit niya is yung high-end version ng Glock 17. Ibang-iba po to sa Glock nyo na WE na ENC na double bell. Yung makikita nyo sa vlog ko, wag nyong i-apply sa unit ninyo kasi yung unit ninyo is Glock na alloy metal. Ito kasi ang laman loob nito CNC na steel. Yun ang laman loob ng high-end version, okay? Kaya kung makikita nyo, gagamitan ko to ng CO2, huwag nyo gagayahin sa unit nyo. Kung gagamitan ko to ng 14 kg, huwag nyo gagayahin sa unit nyo. Okay? Kung gagamitan ko to ng 12, okay. Ngayon, itong unit kasi na to, matigas ang laman loob, hindi recycled alloy. Hindi tansyan, hindi kaldero, hindi coke in can, CNC steel na CNC steel. Okay? Kasa natin, lagyan muna natin ng silicone yung ibabaw. Silicone ibabaw. Kasa natin, i-lock manually, sprayan natin yung nozzle sa loob. Okay. After that, release, then rest. Yun. Then magazine ito. Magazine. Okay, magazine ito. Pang W yata yung isa na yun. Okay. Magazine, spray. Okay, then spray dito sa ilalim. Ayan, spray, no? Papakita ko sa inyo, itong unit na to is capable siya of 14 kg. Pwede, pwede siya sa 14. Pero ang gagamitin lang na muna natin is 12 kasi gusto natin makuha yung lakas niya gusto natin makuha yung lakas niya sa 12 kg at saka sa 0.20 grams, okay? 1, 2, okay. Then, syempre, lagyan po natin ng bala. Hatakin natin ito pababa. Ay, hindi. Lagay mo pala natin ito. Okay. Hatakin natin. Okay, lalagyan natin ng bala. Okay? Okay. Bala, hindi na natin gano'ng pupunuin. Pasok natin. Pasa. Ready to fire. 12 kg at saka 0.20 grams. Firing tayo. Firing. 405. 405. Normally, ang FPS ng isang Glock is nagre-range lang ng, let's say, ng 300, 310, 330. Pero 405. Okay, firing! 397. Firing! Sige! 396. O yan, 396. Pati sa kamerang kabila, nakikita yan? Okay. O yan mga ka-airsoft, no? Napakalakas ang FPS niya, no? Pero meron akong ginawa nito dati. Nagpo 430, no? Para sa isang Glock, napakalakas na nun. Pero okay na rin, hindi na rin masama naman yung FPS nito. Okay, firing tayo, firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, rest the hammer by pressing the trigger, then basahan. Wipe those excess oil. Wipe those excess oil na makikita nyo sa unit para yung unit nyo laging mukhang bago. Okay? Pag wala ng bala, make sure, pag itatabi na, make sure walang bala at saka dapat wala lamang hangin. Grabe dami! Okay, unit natin ka-airsoft. Napakaganda. Glock 17 SRC and Umarex collaboration. Ito yung high-end version ng Glock fully licensed by the Umarex. Okay, next unit and for the main event. Okay, unit ng ating ka-airsoft, Jackson Constantino, Virac Catanduanes. Yung unit niya is yung 5.1 na Godfather Edition KP19. Napakaganda, napakalupit. Full CNC steel internals. Full steel ang laman loob. Okay, makikita nyo, dumidikit sa magnet. Napakaganda, napakalupit ng unit na yan. Okay? Itong unit na to is upgraded. Naka fine tuning, naka trigger job, naka fixed outer barrel, naka half up rubber, naka hammer protection pad. Hindi na lang siya naka anti-freeze nozzle. Hindi pa naka anti-freeze nozzle. Okay?
Ang anti-freeze nozzle hindi ginagamit ng mga ordinaryo. Ginagamit lang yung pang-advance, pang-pro kung ikaw magko-compete ka. Okay? Pero kung let's say anti-stress, stress reliever, hindi ka dapat mag-anti-freeze nozzle. Huwag masyadong bibo, huwag masyadong lumipad yung utak, no? Dito kasi sa Big Man, sasabihin ko sa inyo yung tunay, huwag kayong magugulat, no? Sasabihin ko sa inyo yung tunay, sasabihin ko sa inyo yung tama. Ngayon, kung sosobra kayo ron, wala na po akong magagawa. Dito sasabihin ko sa inyo kung dapat ba naka-anti-freeze kayo, kung para sa may anti-freeze, no? Yon. Kailangan sumunod kayo Kasi hindi rin kayo mag-enjoy sa unit nyo. Okay? Pag hindi kayo nakinig. Press the valve, then spray. Okay, then dito, sprayan. Okay. Kunin natin yung unit, kasi natin, i-lock manually, sprayan natin sa slide stopper. Okay, sprayan natin sa nozzle. Ayan. That's it, then release, then rest. Kunin natin tong, gamit tayo ng 14 para maganda. O, para malakas. Upside down, then press down. 1, 2. Itong unit na to, capable of 12, 14, and 14 kg. Huwag pong gagamitan ng CO2 kasi sa 12 kg pa lang napakalakas lang nito. At itong unit na to is compatible sa bala na 0.30 grams. Okay? Mas maganda rito, gagamitan mo 0.30 grams para maganda ang paglalaro mo. Okay? Pasok ang unit ay magazine, kasa, ready to fire. Naka-optic front, optic rear, beaver tail, naka-bypass, kahit hindi mo na i-press, pwede. Naka-ambidextrous, safe, competition trigger, adjustable, napakaganda, may rail kompleto, may built-in magwell, ready to fire. Firing! Napindot ko. Open slide kasi wala na pong bala. Release the magazine, release the slide, rest the hammer by pressing the trigger. Unit ng ating ka-airsoft, Jackson Constantino of Bira, Catanduanes. Pag wala ng bala, ay pag itatabi mo na, make sure walang bala at walang lamang hangin. Passing away. Okay? So, wipe those excess oil para yung unit laging mukhang bago. Okay? So, unit ng ating ka-airsoft, going Bira, Catanduanes. Okay, ready na po for packing and ready na po for shipping. Okay? Mga airsoft, yun lang po muna. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.